Anong oras na at tulog ka pa rin? Ang init-init, bakit ka pa nakakumot? Bingi ka ba? Hindi mo ba ako naririnig? Malapit na ang exam. Wenning, ako ang nanay mo. Magagalit ka sa akin. Gumising ka na. Nanay, gutom na ako. Papunta na ako. Hindi na kita kakausapin pa. Kung talagang matapang ka, huwag ka nang sumali sa exam. Ate. Tita. Bakit ka nandito? Araw ng pagsusulit sa kolehiyo ngayon, nagpabili ako ng anteng-anteng para sa 2 bata. Tingnan mo. Salamat po, Alingot. Si Wenning. Galit pa rin siya sa akin. Tulog pa rin siya. Ang babaeng to, ang bagal-bagal kumilos. Ang ugali niya, ay ibang-iba sa akin. Mahalagang araw ngayon. Sa totoo lang, hindi gagawa si Wenning niyan. Sinadya niya tayong pahirapan. Pupuntahan ko siya. Wenning, gumising ka na. Mahalagang araw ito. Huwag kang malate. Wenning, nasaan na ang paggalang mo? Kinakausap ka ng tita mo. Ayaw mo pa ring gumising. May sakit ka ba? Hindi naman bastos si Wenning. Nakatakip siya ng ganyan. May sakit ba siya? May lagnat? Malaki na siya. May sakit siya, hindi pipi. Huwag na ninyong pansinin. Hindi siya nakasali sa exam. E di umuwi na siya sa probinsya at magtanim na lang. Ate, huwag kang magsalita ng ganyan. Pinag-aaralan ko ang anak ko. Huwag kang makialam. Gusto kong subukan. Gaano kaya katagal magtatampo sa akin yun? May trabaho ka pa. Umalis ka na. Wenning. Sana'y maganda ang resulta ng pagsusulit mo. San, sabihin mo sa akin, kumusta ang pagsusulit mo? Ayos lang naman. Sigurado akong okay lang yun. Alam ko naman. Makakapasok kaya si Sansan sa Tanho? Nako, hindi pa nga ako tapos sa exam eh. Ang aga mo namang magsabi niyan. Kahit hindi ka pa tapos sa exam. Alam kong kaya mo yan. Nakabili na ng tiket si Papa. Hintayin na lang natin matapos ang exam mo bukas. Magbakasyon tayo agad. Seryoso ka ba? Salamat, Papa. Kumusta naman si Wenning? Hindi ko alam kung paano ang pag-take ng exam niya. Huwag mo nang isipin ang walang kwentang yun. Ang pagsusulit sa kolehiyo na to. Para lang siyang nag-enroll para masaya. Hindi siya maihahalin tulad kay Sansan. Napakaganda naman ng performance ng kapatid mo. Kaya niyang magtrabaho sa gobyerno. Ingatan mo ang iyong mga salita at kilos. Huwag mong maapektuhan si Sansan. Wenning, tulog ka lang ba ng tulog? Tingnan mo si Sansan. Nag-aaral siya. Ikaw, hindi ka naman magaling mag-aral. At hindi ka rin masipag. Kinakausap kita. Nakikinig ka ba? Ang baho naman. Hindi ka na naman naligo. Wenning, matagal ka na rito. Pati pagligo ay hindi mo pa ginagawa. Kailan mo kaya iiwanan ang mga masasamang bisyo mo? Nakakahiya naman. Ang baho. Tay, papasusuotin ko po kayo ng sombrero. Nako, tingnan mo nga, gayahin mo ako. Ang cute.
Ang baho naman ito. Si Wenning. May problema siguro siya. Tay, Nay, Tay. Binabati kita, anak, sa pagtatapos ng pagsusulit mo. Salamat, Itay. Tara na. Tama. Hindi na lang natin isasama si Wenning. Tinawagan ko na siya pero hindi niya sinasagot. Parang galit pa rin siya sa nanay mo. Paano niya nagawa iyon? Ang gusto lang naman ni nanay ay ang ikabubuti niya. Ang bait-bait mo naman, anak. Sana'y kasing bait mo si Wenning. Mas mapapanatag ang loob ko. Sige na, sige na. Huwag ka nang magsalita, umalis na tayo. Tara na. Tita, anong nangyari? Hello, madam. Pwede po bang umuwi kayo saglit? Natatakot po kasi ako na may nangyari kay Wenning. Ha? Anong nangyari? Parang may nangyari raw kay Wenning, sabi niya. Balik tayo saglit. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Nakakandado ang pinto ng kwarto niya. Hindi binuksan ni Wenning ang pinto. Hindi kaya hindi siya sumali sa exam. Tinawagan ko na si tita para magpatawag ng locksmith. Balikan na lang natin mamaya. Ay, Nay, hinti lang po. Napadaan ako sa kwarto niya kaninang umaga. Tinatanong ko siya kung gusto niyang sumama sa akin sa paaralan. Sabi niya, huwag ko na lang daw siyang pakialaman. Tapos sinarado niya ang pinto. Ang bruha, ayaw pa sumama sa exam. Pagbabayaran ko siya nito. Anong amoy iyan? Wenning, sasama ka ba sa exam? Sasabihin ko sa iyo, kung magpapanggap kang may sakit para lang mapansin ka ng mga magulang mo. Mas mabuting kalimutan mo na yang balak mo. Lalo ka lang kakatakutan ng mga magulang mo. Bingi ka ba? Dahil ayaw mong kumuha ng exam, bahala ka na. Nanay, si Wenning, nakikita ko naman na gusto lang niya ng atensyon ng mga magulang niya. Sobrang sama naman, paano niya nagawang hindi sumali sa exam na ito? Okay lang. Kahit sumali pa siya sa exam, wala rin namang magandang resulta. Pero, ang swerte, ang ating si Sansan ay isang masipag na bata. Bakit hindi mabuksan ang pintong ito? Pwede bang bilisan mo? Bilisan mo ang pagbukas ng pinto. Ang dami namang langaw. Sige. Tita, bahala ka na kay Wenning. Hayaan mo siyang mag-isip-isip, huwag ka nang makialam. Kung hindi, sisisantehin kita. Nakausap ko na sila. Papunta na raw sila. Teka lang, malapit na silang makauwi. Mang Lin, Aling Lin. Umuwi na kayo. Anong ginagawa ninyo? Matagal na rin kaming hindi nakakapagbakasyon ng pamilya ko. Dahil sa maliit na bagay na ito, kinailangan naming umuwi. Oo nga, kung may problema kayo, hindi ba kayo pwedeng maghintay na umuwi kami? Aling Lin, patawad po. Napilitan lang din ako. Ang baho-baho naman ng bahay ninyo. Magagawa ninyo pa ring magbakasyon. Anong sabi mo? Amuyin mo nga, malamang galing sa bahay ninyo ang masamang amoy. Sisisihin mo pa ako. Anong ginagawa na naman ni Wenning? Buisit, hindi pa rin niya maalis-alis yung masamang ugali niya. Nababaliw na ako sa inis. Sige na, sige na. Buksan mo na lang at tingnan.
May alaga akong aso. Umuiiling din ito para mapasaya ako. Yang si Wenning, buwisit. Puro kalokohan lang ang alam. Wenning. Anong ginagawa mo? Lumabas ka na. Lumabas ka na. Ano iyon? Nakakasuka. Umalis ka. Anong amoy iyan? May patay. Nako, may patay. Patay na si Wenning. May namatay. Patay na siya. Imposible. Magiging ayos lang si Wenning. San, bilisan mo. Palabasin mo silang lahat. Tawagan ng pulis. Tawagan ng pulis. May namatay. Tawagan ng pulis. Ano po ang ginagawa ninyo? May report po kaming may namatay sa inyong bahay. Alinsunod po sa regulasyon, kailangang isecure ang crime scene. Pagkatapos pong ma-verify na hindi ito kaso ng pagpatay, aalisin na po ang security seal. Tay. Opo, ma'am na pulis. Ang namatay ay ang anak kong babae. Lagi kaming malapit sa kanya. Hindi siya dapat mamatay. Tatawagan ko agad ang punerarya. Ipapa-cremate namin siya kaagad. Hindi na po kita guguluhin pa. Kung lagi kayong malapit sa kanya, bakit siya namatay ng maraming araw na? Hindi pa rin ninyo alam. Namatay ang anak nila at hindi nila alam. Anong klaseng mga magulang yan? Kung masuli pa tayo, baka nabulok na ang bangkay. Ang malas naman ng batang ito. Namatay siya habang naglalakbay ang kanyang mga magulang. Kasalanan ko kung bakit namatay si Wenning. Kasalanan ko ang nangyari kay Wenning. Kasalanan ko ang nangyari kay Wenning. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Huwag kayong magkamali. Tiyak na may diferensya sa pag-iisip ang asawa ko. Kaya niya nasabi iyon. Paano niya magagawang patayin ang anak niya? Lahat ng ito ay kasalanan ko, Wenning. Ako ang may kasalanan ng pagkamatay mo. Ako ang may kasalanan ng pagkamatay mo. Mrs. Nanay, Mrs. Dalhin niyo muna yung babae sa ospital. Sasama kayo sa akin sa istasyon para magbigay ng inyong salaysay. Sige. Sarili niyang kamatayan ang kanyang pinili. Hindi ko kasalanan. Hindi ko siya sinaktan. Hindi ko kasalanan yun. Nanay. Pwede po bang kumalma kayo? Nanay, pakisuyong kumalma po kayo. Nanay, anong nangyayari sa inyo? Inaaway mo ba si Wenning? Kaya namatay si Wenning. Tutulungan kita ng nanay mo na palayasin siya. Patay na si Wenning. Mag-isip ka nga. Bago mamatay si Wenning, tinulak ko rin siya ng ganoon. Siguradong nasaktan siya ng husto. Kinain na ng mga uod ang laman niya. Tiyak na napakasakit noon para sa kanya. Nababaliw ka na. Nababaliw ka na. Hindi na kita kailangan. Wenning, kasalanan ko ito. Ako ang may kasalanan sa pagkamatay mo, Wenning. Ito ang ulat ng autopsy ni Wenning. Ang dahilan ng pagkamatay ay pagkabigo ng atay. Wala namang indikasyon ng pagpatay. Paano nangyari iyon? May pagkabigo siya sa atay. Bakit hindi namin alam? Ito, kailangan ko pa kayong tanungin. Bukod pa rito, nakuha rin namin mula sa tiyan niya ang isang malaking dakot ng buhok. At pati na rin ang mga piraso ng carton, plastic. Pati na rin ang mga piraso ng bote at mga pako. Mas malalaki rin ang mga buto niya kaysa sa karaniwan. Paano nangyari ito? Iuwi na natin siya. Kumpara sa pamumuhay niya sa probinsya. Mas maganda na ito ng marami.
Bakit kaya niya kinakain yan? Tay, siguro masamang ugali yan na dala ng ate mo galing probinsya. Mabuti na lang at hindi alam ng iba. Kung nalaman ng iba, iisipin pa nila na inaabuso natin siya. Bakit ba siya laging gumagawa ng mga kalokohan? Ang tanga-tanga talaga ni Wenning. Hindi siya nakikihalubilo sa ibang tao. Pero paano niya kaya kinakain yun? Hindi naman ito masamang bisyo. Depresyon yan. Kaya niya kinakain yun. Ang batang to. Pinakain at pinainom ka namin. Hindi ka naman namin pinapabayaan. Dahil sa hindi mo pag-iisip ng maayos. Napakababa ng iyong kapasidad na magtiis. Malinaw na siya ang iyong tunay na anak. Bakit ka nagsasabi ng ganoong mga masasakit na salita? Kasalanan ko ito. Kasalanan ko ito. Ako ang nakasakit kay Wenning. Ayos lang, ayos lang. Kung buhay pa siya noon, sana'y mas inalagaan ko pa siya. At hindi sana siya namatay ng ganoon kasama. Kung may kaunting konsensya pa kayo, dalhin na ninyo siya sa crematorium. Pupunta na kami. Tay, umalis na lang kaya tayo. Nakakatakot na dito. Tara na. Wenning. Hindi patay si Wenning. Bumalik na si Wenning. Maghapon na, tigilan mo na ang kalokohan mo. Iyon. Kailangan ba talaga nating kunin ang kanyang labi? Anong sasaluhin natin? Ang kapatid mo'y namatay ng walang katarungan. Hindi niya tayo patatawarin. Kung babalik nga siya para hanapin tayo. Maghihiganti nga ba siya sa atin? Tigilan mo nga yung mga sinasabi mo. Ano na ang gagawin natin ngayon? Anong gagawin ko? Ayos lang. Hahanap ako ng manghuhula. Magiging ayos din ang lahat. Tara na. Nanay. Anong ginagawa mo? Wenning, ano ang gusto mo? Ano man ang gusto mo, maibibigay ko sa iyo. Kukunin ko pa ang mga gamit ni Sansan para sa iyo. Nababaliw ka na. Talagang nababaliw ka na. Sansan. Ano ba talaga ang gusto mong gawin, Mama? Sansan, huwag kang magalit. Hindi ko dapat pinainom si Wenning ng ganoong kamahal na inumin. Huwag mo akong hawakan. Wenning, samantalahin natin ang wala pa ang kapatid mo. Bilisan mo, ubusin mo to. At to, Papa, masarap to. Bilisan mo ang pag-inom. Huwag mong hayaang makita ni Sansan. Wenning, maligayang kaarawan. Salamat, Inay. Huwag mo akong sisihin, Inay. Sobrang nasanay na natin sa kapatid mo. Ate kanya, pakisuyong pagbigyan mo siya. Kunwari na lang para sa akin at sa tatay mo, ha? Sino ang nagbigay sa'yo ng mamahaling inumin na yan? Hindi ganoon, Sansan. Birthday ngayon ni Wenning. Nanay. Lagi mong sinasabi na ako ang pinakamahal mo. Niloko mo ako. Sansan, huwag mong takutin ang nanay mo. Sabihin mo na. Sabihin mo na ako lang ang mahal mo. Sabihin mo, ikaw lang ang mahal ko. Ikaw lang talaga ang mahal ko. Hindi pa rin matanggap ni Sansan si Wenning. Ano na ang gagawin natin?
Lumaki si Wenning sa probinsya. Dinala siya rito. Swerte na niya iyon. Opo. Dapat natin siyang mahalin ng higit pa si Sansan. Napaka-sensitive ng batang ito. Sana wala siyang magiging problema sa pag-iisip. Tay. Dalhin mo na si Mama sa ospital. May sakit na talaga siya sa pag-iisip. Sansan, bakit mo naman nasabi yan sa nanay mo? Tay. Nisusobrahan lang ng emosyon ang nanay mo. Magiging maayos din siya mamaya. Tay. Maghahanap ako ng magaling na doktor bukas. Para ma-check ang nanay mo. Huwag mong malaman ng iba ito, ha? Alam ko na. Dalhin na ninyo ang inyong ina sa loob ng kwarto. Dali. Bahay ito ni Lin Sansan, di ba? Sino kayo? Siya po ang direktor ng Shaw Research Institute. Nandito siya ngayon. Gusto niya kayang imbitahan si Sansan sa isang research institute. Ang Shaw Research Institute, sikat na research institute yun. Top 10 pa nga sa buong mundo, di ba? Oo, ang sabi, mahirap daw makapasok ang ordinaryong tao roon. Pero, kakatapos lang mag-high school ni Sansan. Siguro nagkakamali kayo. Hindi kami nagkakamali. 5 taon na ang nakakaraan, natuklasan ng kaklase ninyong si Sansan. Ang isang maliit na kamalian na naipost ko sa isang medical journal. Mula noon, nagsimula kaming magpalitan ng mga sulat. Si Professor Zhang ay laging may pagmamahal sa pananaliksik ng gamot laban sa kanser. Ang naunang artikulo, masasabing halos 10 taon niyang pinaghirapan iyan. Ang karaniwan lang ay mahirap nang maintindihan. Si Sansan ay hindi lang nakintindihan. Natuklasan pa niya ang butas nito. Masasabi ko na, siya ay isang bihirang henyo. Talaga? Oo naman, nakilala ko si Sansan. Sa larangan ng pag-aaral ng parmasyutika, ay may napakagaling na talento. Maraming taon na kaming nagsusulatan. At nagpalitan din kami ng maraming impormasyon. Tungkol sa mga kaugnay na bagay. Malakagay. Malaki rin ang naitulong niya sa akin. Tulad ng napagkasunduan. Pagkatapos ng pagsusulit sa kolehiyo, iimbitahan ko siya, na sumali sa aking pananaliksik. Tutulong siya sa akin, sa pananaliksik ng gamot laban sa kanser. Nasa bahay kaya si Sansan? Opo, nasa bahay po siya. Sansan. Lumabas ka na agad, may mahalagang bisita. Teka lang. Bilisan mo, sino yon? Kumusta ka na, Sansan? Ako po ay mula sa Shaw Research Institute. Ako si Zhang Hao. Ano ang sinasabi mo? Hindi kita kilala. Kita kilala. Ang mga taong katulad mo. Hindi karapat-dapat na makapasok dito. Hindi ako nangaakit ng kahit sino. Nakapasok ako rito dahil sa aking kakayahan. Jun na, ang mga hamak na tulad mo. Hindi ka karapat-dapat na makipagkompetensya sa akin. Mas mabuting sumuko ka na lang. Kung hindi, ipopost ko ang mga masamang ginawa mo sa social media. Papahiyain kita, huwag kang mangarap. Ang mga mata niya ay kamukha ni Wenning. Nakalimutan ko. Para makita ng lahat ang kanyang mukha. Tulungan ninyo akong tanggalin ang maskara niya. Bitawan ninyo ako. Bitawan ninyo ako. Tigil. Ano bang ginagawa ninyo? Nagkakagulo kayo sa kantina. Gusto nyo bang mapaalis dito? Professor Zhang, masamang-masama ang ugali ng babaeng ito. Hindi siya pwedeng manatili sa Shaw Research Institute. Si Hanjun na ba ito? Professor Zhang, alam mo ba? Kaklase ko si Jun na. May kakaibang relasyon siya kay Forensic Chu. Sa harap ng lahat, mag-ama sila. Pero, manahimik ka na. Ang sikat na mundo na Shaw Research Institute. Lahat ng nandito ay dumaan sa mahigpit na pagsusulit. Imposible namang mangyari ang ganitong imoralidad. Huwag kang magbiro. Mali ba ako?
Kung siya ay inosente, tingnan ko ang transcript niya sa kolehiyo. Maniniwala na ako sa kanya. Kailangan ko ring makita ang transcript niya. Gusto ko ring manood. Sige. Professor Zhang, lagi mo na lang siyang pinagtatanggol. Pinagdududahan ka na ng mga tao. Balang araw, paano ka pa nila pagtitiwalaan? Ano ba talaga ang gusto mo? Simple lang, gusto kong tanggalin mo ang mask mo. Kailangan kong i-check ang background mo. Para makita ng lahat, kung karapat-dapat ka nga bang makapasok dito. Sige, kaya mo ba? Kung hindi, lumayas ka na. Huwag mo na akong makita pa. Tama na, umalis na kayo. Sige, hayaan niyo akong ipakita sa inyo. May allergy siya. Dalhin niyo siya sa klinik. Manggahas kayong manakit ng iba sa harapan ko. Grabe naman kayo. Professor Zhang, aksidente lang naman ito. Dapat mong pigilan ang sarili mo. Kung hindi dahil sa ikaw ay isang bihirang henyo sa medisina. Kanina pa kita pinalayas. Mali po ako. Ang nangyari ngayon. Sa ngayon ay bibigyan kita ng babala. Ang kompetisyon sa susunod na linggo. Huwag mo na akong biguin pa. Han Junna. Hintayin mo lang ako. Ginoo Lin, tunay ngang may talento ang sansan mo. Hindi basta-basta ang makapasok sa Shu Research Institute. Oo nga, iba siya kay Wenning. Walang silbi si Wenning. Hindi ko alam kung ano ang ginawang mali ng pamilyang Lin. Bakit sila nagkaroon ng anak na tulad niya? Hipag, patay na si Wenning. Huwag mo na siyang banggitin pa. Sinira ni Wenning ang disertasyon ng aking anak. Dahil sa kanya, naantala ang pagtatapos ng aking anak. Pati si Chinchin ninyo ay ikinulong niya. Hanggang ngayon, ang pagkamatay ng hipag mo ay nananatiling isang misteryo. Ano kung kinausap ko siya ng kaunti? Sige na nga. Masayang araw ngayon, huwag na kayong mag-away. Lin Hao, nasaan ang asawa mo? Hanggang ngayon ay malungkot pa rin siya. Sa panahong ito, hayaan na lang natin siyang magpahinga sa bahay. Lahat, malapit nang magsimula ang kompetisyon natin. Inaanyayahan po natin ang dalawang kalahok, sina Sansan at Junna na pumunta sa entablado. Nasaan na si Junna? Hindi kaya, natatakot siyang pumunta. Siguro natatakot na siya. Ang galing-galing talaga ng ating Sansan. Kung hindi darating si Junna, pwedeng i-announce ng MC. Si Sansan ang nanalo. Sundin natin ang tamang proseso. Dahil hindi dumating si Junna, kaya, i-aanunsyo ko na. Ang nanalo ay, teka lang. Sino ang nagsabing hindi ako pupunta? Naglakas loob ka pang pumunta rito. Bakit naman hindi? Ikaw ang nangbuli sa akin noon. Ngayon, ikaw ang dahilan ng matinding pagkasugat ko. Ilang araw akong na-hospital, kaya ako na-late. Sige, kayo'y parehong mga espesyal na estudyante ng institusyon. Inaasahan naming maipapakita ninyo ang inyong buong kakayahan, upang masagot ang mga katanungan ng lahat. Kung sino man ang natatakot, maaari nang umatras ngayon. Professor Zhang, maaari po ba akong sumali sa kompetisyon? Ako rin po. Kung gayon, ipinapahayag ko na ngayon. Opisyal nang nagsisimula ang kompetisyon. Tapos na ako. Ang galing-galing naman ni Sansan. Ang hirap-hirap kaya ng assignment tapos ang bilis niyang natapos. Sabi ni Professor Zhang, bihira lang daw ang kagaya niyang talento. Siyempre naman. Tapos na ang oras. Nanalo na ako sa contest na ito. I-announce na natin ang mga judges para sa pagbibigay ng puntos. Napakagaling. Napakaunting katulad ng equation na ito. Wala pa akong nakitang batang may ganoong talento. Paano niya nalaman ang equation na ito? Tingnan ko nga ulit ang papel ni Han Junna. Magkapareho ang resulta ni Junna at ni Sansan. Nauna si Sansan na magsumite. Kinuha kaya niya ang sagot kay Sansan. Ang hirap ng tanong na ito. Sigurado akong hindi mo kaya. Natatakot kang mapahiya. Kaya ginamit mo ang ganitong paraan, di ba?
Hindi rin kita masisisi. Narinig ko kasing, dahil sa koneksyon niya kaya siya nakapasok sa shoe. Si Jun na nga naman, hindi basta-basta. Ang hirap-hirap ng tanong pero nagawa pa rin niya. Buti na lang at tiningnan ko ulit ang mga dating tala ni Wenning. Ang paraan ng pagsagot niya sa problema. Sapat na para manalo ako. Nakasalalay kay Sansan ang kanyang tagumpay. Maraming tao sa lugar ng kompetisyon. Sarili niyang sagot sa problema. Nasa harapan na ang katotohanan. Hayan itong pangongopya. Okay lang ang mababang marka. Pero ang pagdaraya ay talagang nakakahiya. Paano naman nagkaroon ng ganyang estudyante ang Shaw Research Institute? Napakadismaya talaga. Huwag na kayong mag-away. Ang dalawang batang kalahok, kahit na magkapareho ang paraan ng pagsagot sa problema. Pero, ito rin ay isang likas na pagkamalikhain. Walang nangyari na may nagkopyahan. Kaya ipaliwanag mo, ang aming Sansan ay ganoon kagaling. Hindi tatanggap ng draw. Matapos ang deliberasyon ng mga hurado, napagpasyahan. Gagamit sila ng karagdagang tanong para piliin ang mananalo sa paligsahan. Sobrang labis na. Si Sansan lang naman ang pwedeng manalo. Para maging patas, ako na mismo ang magtatanong. Ito ang paksa ng pananaliksik ni Professor Zhang. Napakahirap, hindi ko pa nakikita ito dati. Tama. Pati si Professor Zhang ay hindi masagot ang tanong na ito. Kung may makasagot sa tanong na ito, tunay na henyo ang taong iyon. Simulan na ninyong sagutin. Ito ang tanong sa liham na ibinigay ni Professor kay Wenning. Nakita ko na ito noon. Mahal kong ate. Malaki ang naitulong mo sa akin ngayon. Tapos na akong sumagot. Tapos na rin ako. Hindi kasing galing ni Sansan si Jun na. Kaya sinadya niyang magsulat ng kung ano-ano. Tama. Dahil sa koneksyon niya kaya siya nakapasok dito. Paano niya kaya nasagutan ang problemang ito? Pumunta na kayong dalawa sa gilid. Para suriin ng mga hurado. Jun na. Mas mabuting sumuko ka na lang ng maaga. Huwag mo nang ipahiya ang sarili mo. Tama. Napakagaling kaya ng Sansan ko. Walang dapat ikahiya kung matatalo ka sa kanya. Sa tingin ko, si Sansan ang dapat sumuko. Jun na, ano ba ang sinasabi mo? Huwag ka nang magpanggap. Hindi ka ba natatakot na matanggal sa Research Institute? Mamaya mo malalaman kung sino ang matatanggal. Hindi nga niya magawang ipakita ang mukha niya. Siguradong hindi siya maganda. Oo nga. Oo nga, oo nga. Tanggalin mo na yung maskara mo. Wenning, Wenning. Paano kaya't buhay ka pa? Imposible ito. Anong nangyari sa'yo? Para ba akong pamilyar sa inyo? Huwag kayong lumapit. Anong nangyayari? Sa tingin ko, mali yata ang pagkakakilala nila sa inyo. Hindi ka naman talaga si Wenning. Ginoo Lin, nakalimutan mo na ba? Ang iyong anak? Dahil sa kapabayaan ninyong dalawa. Ang bangkay niya ay malapit ng kainin ng mga uod. Paano siya nakarating sa harapan mo? Oo nga. Hindi siya si Wenning. Matagal nang patay si Wenning. Uod na bangkay. Sansan, anong sinasabi mo? Sabi mo, namatay si Wenning dahil sa sakit. Ano pong nagawa ni Mr. Lin? Ano ba talaga ang nangyari? Tama po, Mr. Lin. Paano nga ba namatay si Wenning? Nagbakasyon kami ni Sansan pagkatapos naming graduate. Hindi ko alam na patay na pala si Wenning. Mr. Lin, ang tanga-tanga mo naman. Anak mo si Wenning. Patawad, pero paki-explain ko na lang mamaya. Ang bangkay ng anak ni Mr. Lin. Nasa forensic center pa rin. Hindi pa naiuwi. Kung gusto ninyong makita, may pagkakataon pa. Anong sabi mo? Hanggang ngayon, hindi pa rin na-cremate si Wenning. Pero ilang buwan na siyang patay. Sabi ng manghuhula. Huwag na huwag ninyong iuuwi ang bangkay ni Wenning. Kung hindi,
Malaking kapahamakan ang sasapitin ng pamilya Lin. Sa huli, ama ka ba talaga ni Wenning? Paano mo siya nagagawang tratuhin ng ganyan? Tama na. Inanunsyo na ang resulta ng kompetisyon. Kumusta na? Kanina pa. May itatanong sana ako kay Sansan. Bakit mo ginamit ang formulang ito para sagutin ang tanong? Dahil ang formulang ito, ang pinakasimple at pinakamaginhawang paraan. Ito ang formulang binanggit ni Wenning at Professor Zhang sa sulat. Siguradong walang problema, si Sansan ang nanalo, di ba? Oo naman, si Sansan ang nagwagi. Ipinapahayag ko. Ang nagwagi sa patimpalak ngayong araw. Si estudyante Hanjun na. Ano raw? Imposible ito. Masyado pang kaunti ang nasulat ni Jun na, wala pang 3 linya. Paano siya mananalo? Oo nga, masyadong halata ang pagkiling. Talagang may koneksyon nga. Hay nako, nagdaya pa talaga siya. Sige, aaminin ko, may pagkiling ako. Patawad po sa inyo. Patawad din po sa iyo, estudyanteng si Hanjun na. Anong nangyayari? Tama, bakit kailangang humingi ng tawad sa kanya si Professor Zhang? Professor Zhang, hindi mo naman kailangang humingi ng tawad dahil lang sa nabungag ang sikreto mo. Oo nga. Sobrang labis naman. Ang tibay naman talaga ng loob ni Jun na. Ganun pala iyon. Nakakahiya sa mundo ng akademya. Oo nga, na mapapapubliko pang humingi ng tawad ang isang respetadong propesor. Kinakabahan na ako sa iniisip ko pa lang sa future. Gusto ko nang umalis dito. May mga nakatataas na masyadong mapanupil. Hindi kami makapag-unlad, kaming mga estudyante. Oo nga, oo nga. Matagal na niyang alam ang problemang ito, si Sansan. Ano ang sinasabi mo? Imposible. Bakit tinatakpan ni Professor Zhang si Sansan? Paano nangyari iyon? Hindi ba si Jun na ang nanalo? Professor Zhang, ano ba ang ibig sabihin nito? Sansan. Ipaliwanag mo sa kanila. Ako. O ako na lang ang magpapaliwanag. Ilang taon na ang nakakaraan. Nang magpalitan kami ni Sansan ng mga liham. Napag-usapan na namin ang bagay na ito. Ang paraan ni Sansan sa paglutas ng problema. Iyon ang una kong naisip na solusyon sa problema. Ang ibig mong sabihin. Matagal na palang alam ni Sansan ang sagot. Oo nga. Kung ganoon. Bakit kaya siya natalo sa paligsahan? Dahil mali ang sagot niya. Paano naman nangyari iyon? Sa liham na iyon, mariing sinabi ni Professor Zhang na, iyon ang bunga ng kanyang pag-aaral. Siya ang propesor ng institusyon. Paano naman siya makakagawa ng mali? Sansan. Nakalimutan mo na ba, ang reply letter na sinulat mo sa akin noon? Malinaw mong binanggit ang problema ng system of equations na ito. Di ba? Nagkasundo na tayo. Sa susunod nating pag-uusap, ibabahagi sana ni Sansan sa akin ang paraan ng pagsagot niya. Pero hindi ko maintindihan kung bakit. Bigla na lang naputol ang komunikasyon. Kaya, nandito ka ngayon ng personal. At tinatanong mo yan. Dahil umaasa ka. Na may tamang sagot si Sansan. Hindi pa ako nakakasagot sa iyo. Dahil, wala pa akong maisip na mas perpektong solusyon. Talaga. Siyempre naman. Tapos nag-isip pa ako ng matagal. Nakita ko na ang solace yung ito. Perpekto na ito. Ganoon ba talaga ang iniisip mo? Oo naman. Ang paraan para masolusyonan ang problemang ito. Buhay mo yan, pinaghirapan mo yan. Dati, dahil sa pagmamadali ko. Kaya tinanggihan ko ito. Sansan. Sobrang nadismaya ako sa'yo. Ano kaya ang gustong iparating ni Professor Zhang? May nagawang mali ba si Sansan? Ang mapang-akit na babaeng ito. Nagkamali siya ng pag-aakit ngayon. Ang ating Professor Zhang. Namumuhian niya ang mga palamunin. Tama, kaya niya pinapahalagahan si Sansan ng ganoon. Dahil noong taong iyon ay naglakas loob siyang magpahayag ng kanyang pagtutol. Sa siyentipikong papel ni Professor Zhang. Ilang taon pa lang ang nakakaraan. Nagbago na si Sansan. Ang Sansan ko ay may mabuting asal. Sa harap ng lahat, ayaw niyang mapahiya si Professor Zhang. Hindi mo rin magagawa ito dahil
Ang conclusion ay si Jun na ang nanalo. Tama, hindi namin tinatanggap ang resulta na ito. Tama. Hindi ko tinatanggap, si Jun na ang nanalo. Dahil siya ang nagbigay ng tamang sagot. Napakahirap ng tanong na ito. 3 lang ang linya ng sagot niya. Paano naman iyon magiging tamang sagot? Ang mas mahirap na mga problema. Ang mas simpleng solusyon. Iyan ang sinabi mo sa akin. Nakalimutan mo na naman. San, may problema ka ba? Bakit mo nakakalimutan ang mga sinabi mo? Professor Zhang, napatunayan mo na ba talaga ang pagkatao ni San? May posibilidad na. Hindi siya ang nakipagpalitan ng sulat sa iyo noon. Hindi ako, ikaw ba? May basehan naman ang mga pagdududa ni Jun na, bakit ka ganyan ka-react? Baka nag-aalala ka. Wala akong dapat ikabahala. Inamin ni Professor Zhang na si San ang kanyang ka-correspondence. Ano pa ang pag-aalinlangan mo? Sa pagkakaalam ko, ang panganay na anak na babae ng pamilyang Lin, si Wenning. Mayroon siyang dating stage name, na San. Huwag kang magbiro. Tama. Ang bagay na ito ng pamilya ko. Paano mo nalaman? Mukhang nakalimutan ninyo. Ang resulta ng autopsy ni Wenning ay ginawa ko. Siyempre alam ko. Ang ibig mong sabihin, sumulat sa akin si San noon. Posible kayang ang panganay mong anak? Sabi mo noon sa akin. Ang sumulat sa akin ay ang anak mo. Si San. Si San. Inamin mo rin naman yun. Si San yun. Si San nga talaga. Si San nga talaga. Hindi yung ibang San. Professor Zhang, ang nangyari ngayon, sana'y may paliwanag ka. Siyempre naman, ganito kasi iyon. Para matiyak ang pagiging patas ng paligsahan, magpupulong kami ng mga hurado, at magbibigay ng isang tanong. 3 araw ang bibigay. Bago ang telebisyon, magsasagawa kayo ng isa pang opisyal na paligsahan. San, pumapayag ka ba? Ako. Sumasang-ayon ako. Sige, ganoon na lang ang gagawin natin. Tay. Ang babaeng Han na iyon. Siya ba talaga si Wenning? Paano naman kaya iyon? Nakita na natin mismo ang bangkay noong araw na iyon. Modernong mundo na ngayon. Paano naman kaya magkakaroon ng multo? Pero magkamukha talaga sila. Kung gusto nating malaman ng totoo, magpaimbestiga na lang tayo. Tara na.